mapapalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating erguhan at balitaan. Magandang araw ng mga patay. Ano ba ganyan? Nakabili pa ng bulaklak ay gahiwalay din naman. Nakakainis ha. Kumusta po kayo mga kababayan? It's a beautiful Wednesday afternoon. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Kumusta po kayo mga kabarangay? Kumusta po? Ay, kala ko mga kabarangay, kala ko Action Barangay. Kala nyo kasi alauna ng hapon, ano? Hindi po. Erguhan at balitaan po tayo. Medyo pinasaya ko lamang po kayo mga kababayan dahil nakikisimpatiya po tayo, ano? Sa mga kababayan natin na single ngayon. At wala daw talagang araw ng mga puso at walang February 14 na sa kanila pong mga kalendaryo. Ang presidente po dito sa estasyon ng mga single, si Sir Paul. Ano na Sir Paul? Ano ng buhay yan naman? Pero maigi din lamang naman at single si Sir Paul. Dahil kapag yan po ay may kadouble, kami po ay nakakalimutan. Yan, ngayon po ay February 14 nga po at the same time, natapat naman po na Ash Wednesday. Kaya yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapagpalagay ng abo, yung mga kapatid nating Katoliko, samantalahin nyo po ang pagkakataon, ano? Ilan po sa ating mga pag-uusapan at mga balitang ihatid sa inyo mga kabarangay. Mga barangay tanod sa Marinduque tumanggap ng food packs, flashlights mula po sa provincial government. Vice Governor Angeles lumipad sa Netherlands para sa foreign study mission. At ibibigay din po namin sa inyo ang mga pinakahuling lagay ng panahon. Dahil nararanasan natin ang mga manakanakang buhos ng ulan dito po sa ating lalawigan. Yan, tayo po ay live ng Sumasayang Papawid sa oras na ito ng Miyerkules. Sa atin pong Lucky 7 Channel 3. Maraming salamat. Medyo sip-sip din doon si Emma. Nagpapalakas dahil malapit na daw po ang sweldo at mukhang wala pang pambigay sa kanyang katipan. Paano nga ba nag-celebrate ng Valentine's Day ang mga LDR? Yan tanong natin kanina. Tanong natin kay Sir Abodi. Yan ang Vice President naman. Opo mga kababayan, tayo po ay live ng Sumasayang Papawid. Sa atin pong Lucky 7 Channel 3, napapanood po tayo sa social media platform ng Marinduque News Network. Ngayon din po sa ating YouTube channel. Medyo inumuna ako dahil medyo malayo-layo ang aming pinuntahan kanina. Kung ang presidente ng mga single ay si Sir Paul, sino naman ang vice president? For sure ang Muse, kilala ko, nasa harap ko. Mag-comment po kayo mga kababayan dahil marami po tayong mga balitang pag-uusapan. Lalong-lalo na po ang mga balitang may kaugnayan at direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayang Marinduqueño. Ito po ang Erguhan at Balitaan. Maari po kayong tumawag sa akin para bumati po personal. Tawang-tawa yung mga kababayan natin na naka-tune in ngayon. Sabi niya, ba't ang pagbati ni DJ Myong hindi araw ng mga puso, kundi araw ng mga patay. Opo, pero joke lamang po yun ha. Yung mga single po dyan. Kami dito sa opisina, meron kami ditong memo.
O pwede basta merong ka-date, pwedeng umuwi ng alas 3 ng hapon. Early out sila. Pero kapag sila po ay LDR, overtime po sila hanggang alas 3 ng madaling hanggang alas 3 ng madaling araw. Yan. Ay nako, bida po ang araw ng mga puso. And talaga naman, sabi nung habang ako ay nagga-travel kanina patungo sa pakipaglibing dun sa sa nanay ng aming kasama dito sa Marinduque News Network na si Mr. Jason Malalad Hermosa, yung kanyang nanay. Tayo ay nakikipagdalamhati rin, Aba, napakinggan ko sa radyo na meron daw pong dress code ngayon pala dapat. Oo, si Jayran Largado, tawang-tawa sa ating napakagandang intro. Actually, si Sir Abodi, nag-picture yan doon sa mga nabili ng mga bulaklak dyan sa may flower shop. Tapos habang nasa sakyan, nagasisigaw, magkahiwalay daw anya kayo. Maghahiwalay daw din anya kayo. Yan, talaga namang iba rin ang bitter-bitter, But anyway, sabi ko nga po mga kababayan, marami po tayong mga pag-uusapan ngayon. Kaya tumutok po kayo at makiisa at binibigyan din natin ng pagpupugay ang atin pong mga kasama sa Philippine Coast Guard Substation Gasan sa pangunguna ni CG PO2 Denmark Cueto, ang substation commander ng substation Gasan, kasama po ang Philippine Coast Guard Auxiliary 510 Squadron Marinduque. Dahil tuwang-tuwa ang mga lola't mga marites na papunta po sa lalawigan ng Mindoro dahil namigay po sila kanina dyan umagang-umaga ng bulaklak para naman sa ating mga pasahero na magtutungo nga po sa Oriental Mindoro, partikular sa may bahagi ng Pinamalayan. Kaya yung mga pakulo, yung mga pautot, kunyari, pero talagang kaninang umaga medyo ang nagpatibok sa ating puso, yung nasa harapan natin kanina. Dalawa agad ito. Ang HPG po at saka ang LTO. Yan na lamang ang nagpatibok ng ating mga puso. Di galaw, makamahirap yan. Alam ko si Sir Adrian kaya nagtanong kung nasaan ang LTO kanina. Kasi hindi pa po hindi pa po nakarehistro ang sasakyan. Ay, nako, Sir Adrian, makaloko-loko ka rin, But anyway, gusto ko lamang pong maging masaya sapagkat kapag masaya po, hindi po halata na wala po kitang kadate mamaya. Opo, sabi ko nga po mga kababayan, tayo po ay live din natutunghayan sa atin pong sa official Facebook page po ng Marinduque News TV, ang MNN TV, mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe or nakafollow sa amin pong official Facebook account, doon po yung nilalagay po doon namin yung mga videos. Ibig sabihin, lahat lamang ng mga videos para malinis po pag nag-browse kayo ng mga videos related sa Marinduque, nandun po nakapost sa MNN TV. Kaya mga kababayan, kunin po ang cellphone, tapos i-search nyo po MNN TV para dun po kayo mag-subscribe or mag-follow or mag-like para naman po mas mabilis ang inyong browsing kapag kayo po ay gustong makapanood ng mga balita at mga video na may kaugnayan sa lalawigan ng Marinduque. Sapagkat yung amin pong official Facebook page ng Marinduque News, samot-sari po dyan. Meron po diyang mga pictures, merong mga balita, merong commercials, among others. Samantalang yung MNN TV, purely videos lang po yun. Kaya mag-subscribe din po kayo doon mga. Sige na po, kasi kami po yung na-demonetize. May pagputokin. Kaya kailangan po namin ng bagong account. Mukhang doon po kami makakabawi sa MNN TV. Yan, please go ahead mga kababayan. Gusto ko rin pong batiin yung mga... Sabi dito, may nakarating po na balita sa amin, Magaon lang, iba ba yan? Bakit naman balitaan? Puro pala naman kalokohan. Sige na po, ibigay na po natin ang mga pinakahuling mga kaganapan dito po sa ating lalawigan. Pero marami kitang mga kababayan na nakatune in at tuwang-tuwa habang sila ay kakakain lamang. Teka muna, anong kinain mo, ha? Masyado pang maaga.
Yan. So, ito nanunood si Carlo Reyes, idol pa shout out kay Richard Semilia ng Pinggan, Gasan. Gayun din si Natal Maribel is watching. Magandang hapon po sa inyo. Magandang tanghali po. Bagong dating yan, sabi ni Carlo Reyes. Gayun din si Danny Cavito, Happy Hearts Day po sa ating lahat. Gayun din si Nyala Ganadin Ray, Happy Valentine's Day Sir Myong. Oy, si Nyala Ganadin Ray, napakaagang mag-remind sa akin. Sabi niya, Sir, pwede ba kitang maimbitahan para sa orientation ng Philippine Coast Guard Auxiliary? Aba, ay nilagay ba naman ako ng linggo? Alam, hindi ako kapagpahingahin nito. Sabi ko, ikaw, Niyala, ay umuwi-uwi na para magkaroon ka rin ng kadate mas maaga, ha? Mamaya mo na ako abalahin. Joke lamang po, sa mga oras po na ito, kailangan po tayong magsaya. Dahil sila nga po lamang baga ang may karapatang magsaya. Oo, yung mga couple lamang po ba ang may karapatang magsaya sa araw na ito? Paano naman ang mga single? Opo, tawang-tawa si Niala Ganaden Ray. Nasaan ka ngayon, ha? Sabihin mo kay attorney, dapat 3:00 din ng hapon umuwi ka na. Kagaya ng instruction namin dito sa studio sa aming mga kasama dito, na yung may mga date, pwede nang umuwi as early as 3 p.m. Opo, basta meron lang ka-date, ha, wag gabubulan. Pero yung pwede rin kaming magbigay ng at pwede rin kaming magbigay ng 300 pesos na allowance gift cash. Cash gift sa kanila. Provided magbigay sila sa amin ng picture, pero upload naman nila na sila ay nakipag-date naman talaga. So, meron silang 300 pesos na kukunin nila sa aming bagong dating na Hepe ng Finance. Yan. Si Sir Santino Latorena na may daladalang saging na napakahilig talaga sa saging. Sa saging na saba? Hoy, tawang-tawa. Opo, marami tayo pong mga pag-uusapan, pero tawang-tawa din si Onasi Zelda, Mexico. Pa-shoutout naman po watching from Atigyon, Gasan, Marinduque. Si Jasmine Malapote is also watching. And nagpapa-shoutout, Norilyn. Game na daw si Abodi. Saan kayo Ay, Abodi, hindi pwede yung kaibigan kasi meron ng kasintahan si Norsa. Huwag mo siyang abalahin doon. Yan ay mapunta sa ulo. Libre lamang daw. Teka po, may nakaabot na balita sa akin, fully book na daw po ang mga sagingan. Fully book na daw po ang mga sagingan. Ang bakante na lang daw po ay sementeryo. Kung bet nyo. Ay, di galaw makamahirap yan sa puntod. Mahirap talaga itong puro kalokohan ng Happy Hearts Day, everyone. Nanonood po si John Solmago na tuwang-tuwa po ngayon. Adalhan ko po kayo ng saging. Adalhan ko po ng saging si Sir Santino. Naku, inabulong pa sa iyo, sabi ni Nialaga na din, Ray. Natanong ka, gusto mo daw ba ng saging? Ni Nialaga na din, Ray. Kilala mo ito, diga? Kasama ni JC. Nung kumain kita ng pares doon sa mataas na bayan. By the way, atin pong pag-uusapan ang ilan po sa mga balitang nakalap na pinagsanib na puwersa ng Marinduque News Network at ng Philippine Information Agency, Marinduque. Alin ang ating una dyan, Miss Aisa? Siyempre kami mag-uusap muna din behind the scene. Sa kabila po niyan kung ano-anong nangyayari sa kabila ng live feed namin. Opo, so ating pasadahan nga po ang ilan sa mga nakalap na mga balita dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Mga barangay tanod sa lalawigan ng Marinduque tumanggap ng food packs, gayon din po ng flashlights.
Tumanggap ng food packs, t-shirts at solar-powered flashlights ang nasa 1,573 na mga barangay tanod sa buong lalawigan ng Marinduque kamakailan. Ayon kay Governor Presbitero Velasco Jr., sa pamamagitan ng programang Barangay Ronda Team ay nagkaloob ang pamahalaang panlalawigan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tanod para maging epektibong tagapagtanggol ng pamayanan. I quote, ang pamamahagi ng naturang mga kagamitan ay bilang pagpapahalaga at pasasalamat sa sakripisyo at dedikasyon ng mga barangay tanod sa pagsiserbisyo sa komunidad sa kabila ng maliit na honorarium na natatanggap mula sa gobyerno pahayag ng punong panlalawigan. Dagdag pa ni Velasco na buo ang programa upang kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga barangay tanod sa pagsasaayos ng kapayapaan sa pamayanan, lalo't higit ang pagpapanatili bilang most peaceful province ng Marinduque. Sa ilalim ng Local Government Code of 1991, ang mga tanod ang naatasan bilang pangunahing hanay na magtatanggol at magpapalaganap ng katahimikan, kaayusan at seguridad sa barangay. Maganda pong balita ito, at least nabigyan ng pagkakataon na madagdagan ng mga kagamitan ng atin pong mahal na mga kapatid na mga barangay tanod, sapagkat alam nyo naman po, talagang ang ating mga kapatid na mga barangay tanod, nakikita ko pag ako po'y nauwi sa Torrijos, na dadaanan ko yung mga barangay tanod na yan na nagaronda, sakay ng bisikleta. Kita mo yan, kalalawak ng ibang mga lupain dito sa ating lalawigan ng mga barangay. Yan po ay kanilang inaikutan. Tapos sa umaga naman, pag ako po'y papasok, nakikita ko ang mga nakabantay para alagaan at dapat ay maayos ang kumbaga pagtawid ng ating mga mag-aaral. Nakikita ko ang mga tanod po ang kumbaga ay nakaposte sa mga harapang bahagi ng mga eskwelahan para siguraduhin na yung ating mga, lalong-lalo na yung mga maliliit, nagatakbuhan pa naman minsan talaga. Kaya sobrang ingat ko ho, bagay ganyan, nakikita ko yung mga bata, ay buti na lang at may mga barangay tanod na kahit kainitan ng araw nagatsaga. Pagkita ko nga ni kanina, yung pagdaan natin dyan sa may bahagi ng barangay, sa may bahagi ng Gasan, yung isang eskwelahan dyan, sa may Masiga, mga barangay tanod po ang nakaposte dyan. Kaya nararapat lamang talaga ng ating mga kapatid na mga barangay tanod, mabigyan ng ganyang pagpapahalaga at pagkilala, lalong-lalo na kumadagdagan nga ang kanilang mga kagamitan na magagamit for sure nila sa pagpapalaganap ng kaayusan at katahimikan dito po sa ating probinsya. At the same time, sana rin naman medyo tumaas na yung honorarium ng ating mga kapatid na mga barangay tanod. Kaya dito po sa Marinduque News Network, sa Philippine Information Agency, Marinduque, ay kayo po'y aming kinikilala ang inyong kagalingan, ang inyong kahusayan, ang inyong serbisyo publiko na ginagawa para sa ating bayan, lalong-lalo na po para sa ating mga kabaranggayan. Samantala, dumako naman po tayo sa isa pang napakahalagang balita. Ang atin pong Vice Governor Adeline Angeles lumipad sa Netherlands para sa Foreign Study Mission. Lumipad patungong The Hague, Netherlands si Marinduque Vice Governor Adeline Angeles kasama ang mga piling opisyal ng bansa para sa 5 araw na Foreign Study Mission on Local Governance and Innovation for Local Economic Development. Ayon kay Angeles, malaking karangalan para sa kanya ang mapabilang sa naturang misyon na pinangungunahan ni Senator Francis Tolentino, kung saan sila ay mag-aaral at makakakuha ng kaalaman patungkol sa pandaigdigang pamamahala sa The Hague Academy for Local Governance. Ayon po kay Vice Governor Angeles, and I quote, para po sa akin ang pamamahala o governance sa isang seryosong gawain. Kaya kapag nabibigyan ng oportunidad na magdagdag ng bagong karunungan, kasanayan at karanasan na maaaring makatulong sa akin para mapalago ang aking kakayahang makapaglingkod sa ating mga kababayan, ay talagang aking pinahalagahan sapagkat ito ay tinuturing kong malaking biyaya, wika po ng Vice Gobernador. Nagpasalamat din si Angeles kay Tolentino sapagkat sa pamamagitan ng Adaptive Governance and Innovation for Local Executives o Agile Program sa pakikipagtulungan ng Development o sa Development Academy of the Philippines o DAP, ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na matuto ng maraming aspeto ng pamamahala sa ibang bansa.
I quote, "Sigurado po ako na ang mga matututunan ko rito ay makatutulong para makapagbalangkas ng mga polisiya at programa na mapakikinabangan ng ating probinsya at ng aming mga pinaglilingkuran pagkatapos na wika ng pangalawang punong lalawigan." Inilunsad noong 2021, ang Agile Program ay naglalayong pahusayin ang mga kasanayan ng mga opisyal ng LGU na kinakailangan para makayanan ang mga hinihingi at hamon ng pamamahala sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mga world-class public policy schools. Ngayong taon, ang delegasyon ng Agile Program sa The Hague ay binubuo ng 28 kalahok na vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde at mga kinatawan mula sa Department of Interior and Local Government o DILG, gayon din po sa DAP. Una pa lamang, congratulations because it is a great opportunity and deserve naman talaga ng ating vice-gobernador na maging kabahagi ng naturang foreign study mission dahil nakikita ko po kung paano magtrabaho. We are very much lucky for having vice-governor as our vice-governor sapagkat isa po siya sa mga public servant na talagang nakita ko kung gaano kaseryoso pagdating sa pamamahala, pagdating sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Totoo po yan. Sa sangguniang panlalawigan, kapag nakikita ko po at nakapanood ko rin dahil yung kanila pong mga session naka-broadcast po sa atin pong local cable channel 3 at napapanood po sa iba't ibang mga social media platform, nakikita ko talaga kung gaano ka-dedicated. Hindi po yan na-absent si Vice Governor sa mga session. Talagang ini-ensure niya bilang presiding officer na siya ang magtitimon at magpapalaganap ng kaayusan sa sangguniang panlalawigan. 16 sila, 16 sangguniang panlalawigan. So talagang at the same time, pagdating ho sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan, isa talaga sa hinahangaan ko kung paano magbigay ng mga serbisyo po ang ating vice-gobernador. Talagang para sa kanya ang isang biyaya na siya'y pagkalooban ng taong bayan na maging pangalawang isa sa may pinakamataas na posisyon dito sa ating lalawigan. Kaya naman ang kanyang paglilingkod ay talagang buong ipinagkakaloob sa atin pong mga kababayan. Alam nyo po, siguro kung titingnan po ninyo o bubuklatin po ninyo ang attendance ng sangguniang panlalawigan, 100% o kung hindi man 99%, kung hindi lang siguro dahil kung may mga business meetings, si Vice Governor, siya ho talaga ang nangunguna sa may pinakamaraming attendance pagdating ho sa sangguniang panlalawigan. And pagdating naman ho doon sa mga pagdating naman po doon sa kanyang mga kumbaga ay pangako, hindi kami pinabayaan ako nagsasalita on behalf na rin ng sektor ng media dito sa Marinduque. Hindi kami pinabayaan din ni Vice Governor kung ano yung kanyang mga pinangako para sa amin during nung mga panahon na siya ay humihingi ng ating mga mahalagang suporta, ay ngayon po ay kanya talaga yung tinutuo, kanya po yung tinupad. Kaya kung ngayon na siya ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa, particularly sa The Hague, Netherlands, yan ho ay babaunin at dadalhin niya sa mga kasama niya dito sa sangguniang panlalawigan para maging mas maayos pa ang mga sistema, ang pagbalangkas ng mga polisiya, ang pagbalangkas ng mga ordenansa, mga resolusyon na makakatulong ng malaki sa pag-angat po ng ating lalawigan ng Marinduque. Yan. So, congratulations, and kung I understand, pabalik na ata siya, so mag-ingat po kayo and ingat po, and lagi nyo pong baunin ang aming pagmamahal po sa inyo. Okay, so yan po ang ilan sa mga mahalagang mga update na atin pong tinutukan sa nakalipas po na mga araw. Samantala, dumako rin naman po tayo sa lagay po ng panahon. Ngayong araw na ito ng araw ng mga puso, at bukas din po
babalikan natin maya-maya, inaayos lamang natin yung ating report ukol dyan. Pero patuloy ho tayo sa ating pag-antabay sa ilan din naman po ng mga flower shop dito po sa bayan ng Buwak. Ayan, ay nakita. Ang galing talaga naman. Napakabilis naman talaga ni Sir Abody. Alright, habang kanina nagasisigaw yan, sabi niya dun sa mga nabili, mag-ahiwalay din kayo. Po, talagang iba rin, Pero yan ang ilan ho na tinutukan natin. Nakita ho natin na talagang malakas ho ngayon ang bentahan ng mga bulaklak sa mga flower shop dito po sa ating bayan ng Buwak, and particular sa ibang mga bayan din po marahil, dahil sinasamantala ng ating mga kababayan ng pagkakataong ito na sa pamamagitan ng pag-aabot ng mga bulaklak na yan ay maipadadama nila sa kanila o sa kanilang mga mahal sa buhay ang taos at wagas na pagmamahal. Hindi lamang natin naitanong yung mga presyo, kung magkano ang presyohan ngayon ng isang ng isang tangkay ng rosas, pero for sure may kamahalan dahil last year parang umabot ng 200 to 300 pesos ang presyohan ng ating mga biniling mga bulaklak sa ating ipinamigay naman natin sa ating mga kababayan. Pwede po kayong tumawag sa akin para makipagkwentuhan. Pwede nyo pong ibahagi kung ano po ang inyong plano mamaya. Pwede po kaming magbigay ng live feed sa inyo. Basta asaman nyo lamang po kami at live din po namin yung palabas. Joke lang po ha. And kahapon din, nakausap din po natin ang ating mahal na Mayor Army de la Cruz Carrion, kung saan ang bayan po ng Buwak ay nagsagawa nga po kanina ng pagpapahid ng abo o pagpupunas ng abo o paglalagay ng krus sa noo ng ating mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa pamagitan po yan ng inorganisa nga po nila kanina, kung saan ay nagtungo doon ng ilang mga lay minister para nga po isagawa para hindi na pumunta dahil busy din, lalong-lalo ng ating mga nasa mga kawani ng pamahalaan, dahil ngayon nga po ang galing naman ni Miss Saisa, iba rin, kahit medyo parang ang puso kanina ay parang nadugo. Miss Saisa, pero talagang inagalingan masyado ni Miss Saisa, Ayan, so merong tanong nga kanina, ano daw bang uunahin? Ang pagpunta daw ba sa... Ayoko, baka ako'y pagalitan ni Bishop. Baka ako'y pagalitan ni Bishop. Ayun po yung nababasa ko lang sa mga memes sa social media. Pero may nakita po ako na napakagandang pinadala sa amin na mensahe ng aming regional director. Ito, sabi dito, napakaganda nung mensahe na ipinaabot sa atin, isinendo sa aming group chat kanina. Hanapin ko lang po, parang nawala yung aking basahin sa inyo. Pero bago yan, mukhang mamamahagi rin o tapos na ba ang pamamahagi ng mga bulaklak ng ating mga kababayan na mga Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary sa mga mananakay dyan naman sa Balanacan. I-confirm mo nga yan sa akin, Mr. Ray, para naman maibalita natin dito sa ating live feed.
Okay, ito daw ang ito daw ang mga dress code dapat. Kapag pula daw, parang hindi naman ako naniniwala. Sabi dito kapag pula daw ang suot, kasi ito yung uniforme. Naka-uniform sila dito lahat. Pag mamaya papaikutin natin ang camera para makita niyo yung loob ng estasyon. Naka-red talaga ang uniform namin ngayon. So, kapag red daw po is in a relationship. Yan. Parang hindi naman totoo. But I am in relationship with God. O, diba? Saan pa kayo? Walang mga kontra. Lagot kayo, dalhin kayo sa nagliliyab na digat-digatang apoy kapag kayo'y kumontra pa. Kapag blue naman daw po, naka-blue, sino naka-blue? Kapag blue daw po ay assuming o delulu. Delulu? Delulu ba yun? Naka-blue ba si Miss Aisa ngayon? Miss Aisa, naka-blue ka? Bakit ikaw ay naka-blue? So sabi dito, ikaw daw ay assuming. So sino-sino naman ang ina-assume mo, ha? Sabi ko kanina sa GC, ha? Alam mo yan. Wag mong i-assume agad. Pero sabi dito ng mga lame, yung mga kabataan term ngayon, ng mga gens, ano ba kayo? Ang tawag sa inyo? Gen Z? Oo, delulu. Ano ibig sabihin ng delulu? Delulu? Ha? Oh, illusional. Interesting. Pag ikaw naman daw ay naka-green, you are admiring from afar. Wow. Ano yung ibig sabihin? Admiring from afar. So, ibig sabihin, meron kang sinisinta o parang, sorry for lack of better term, pinagnanasa. Joke lang. Tuwang-tuwa si Emmanuel. Hindi, Emmanuel, kapag ikaw ay, you are admiring from afar, so meron kang crush ba, ganyan, na malayo sa iyo, ganun ba yung ibig sabihin ng pag naka-green daw is admiring from afar? Or admiring from Okay, kapag naman daw ikaw ay naka-pink, ano ibig sabihin nito? Pink is situationship. Ano ibig sabihin ng situationship? Masyadong maraming alam ang mga Gen Z, pero Gen Z pa rin po ang inyong lingkod. Ang situationship daw, base sa ating binulgar na lahat, hindi na, wala nang binulgar na lahat ni Sir Abodi. Yan, joke lamang po. Yan, kapag daw ay naka-pink, ibig sabihin daw po ay, sabi dito, base sa ating pagtatanong sa ating eksperto, parang ito daw ay MU or mutual understanding. O, totoo ba yun, ha? Baka itama nyo po ako, pang padagdag din ng engagement. Kapag mali po ako, edi itama nyo ako. Joke lang. Opo, situationship daw, ibig sabihin, parang mutual understanding or MU. Meron na kayong pagkakaunawaan. Medyo pagkakaunawaan, pwede ring... Ayoko baka okay ma-MTRCB dito. Teka daw po. Pag naman ikaw ay naka-purple, sabi nila, you are in the healing era. Dapat nagsuot ng purple itong si Sir Paul. Si Sir Apple. Oo, total Apple naman ang pangalan niyan. Alam mo ba, Sir Santi, nakwento ko na ba kung ano ang pangalan ni Sir Paul sa kanilang barangay? Opo, ang pangalan pala nitong si Sir Paul. Kasi, nag-cover po yung team, doon. Tapos nagulat ako, biglang mayroong lalaki na nakapark, na nakamotor. Tapos biglang tinawag, sabi, Apple! Paring Apple, nagawa niya dyan. Tapos sabi ko, ba't sinong Apple? Wala naman dito yung Apple na kilala ko na taga-Mugpog. Tapos, lumapit kay Sir Paul, yung amin ditong director ng Government and Public Service Unit. Ang pangalan pala nito sa kanilang barangay ay si Apple. So, hindi na kami pinag-isip, from the word Christian.
tawang-tawa din dito yung aking katabi. Parang bida-bida rin, hindi, para si Jollibee rin. Gusto rin sumama dito sa ating programa. Si Sir Bien. Yan, shout out mamaya kay Sir Bien Ramos. Yan. Okay, pag daw ikaw ay naka-purple, alam ko ngiting-ngiti din doon sa likod, hindi lang nagapakita. At least nawala yung medyo hinagpis kanina pa ni Miss Aisa. Ano Miss Aisa? Doon sa nakikita ko ngiting-ngiti din si Miss Aisa no. So, natawa rin ako doon from the word Christian. Loko-loko itong mga kasama ko dito sa loob ng istasyon. Porque mga single ay nawawala na sa tamang ulirat. Alright, kapag ikaw naman po ay naka-brown ngayon, o tingnan nyo po yung mga damit ninyo ha. Kung kayo po ay naka-brown, ang sabi dito, take a chance. With me talaga? Take a chance with whom? Ipaliwanag mo, Sir Abodi. Sir Abodi, ano ibig sabihin nun? Take a chance with me. Ano ibig sabihin nun? Meron daw kayong chance kay Sir Santino. Ang number po niya is 09. Joke lamang po. So yan. Ay, meron pa palang karugtong. Ginalingan masyado. Pag ikaw pala ay naka-uniforme ngayon, oh my God. Paano mga estudyante? Paano ngayon dahil naka-uniforme ang mga nasa loob ng istasyon? Ibig sabihin pala, self-love. Kakaawa naman yun. Ang lungkot naman nun, ha? Pero unang-una, mahalin po ninyo ang inyong sarili, ha? Ang atin dapat bago tayo magmahal ng iba, unahin muna lagi ang sarili. Dahil hindi ka naman makakapagbigay ng tamang pagmamahal sa iba kung hindi mo kayang pahalagahan at mahalin ang iyong pagkatao. Di ba, Bien? Tahimik si Bien. Okay. Ito naman po, kapag ikaw naman po ay naka-beige. Beige. How do I pronounce this? Beige. Okay. Wow, dapat pala itong sinuot ko ngayon. Ay, hindi pala. Happy Crush. Yan, Happy Crush. Kapag naka-gray, oh my gulay, ginawang rebound. Ang saklap nun, Sir Paul? Ginawa ka lang bang rebound? Yan. So, maaalaman natin. Kapag ikaw po ay naka-white, labang Mr. Clean po yan. Okay, pag ikaw po ay naka-white, mga kababayan, sabi dito, single. And, kagaya ng walang mga katipan at walang mga jowa, laging sinasabi, study first. Yan. Kapag naka-yellow naman po kayo, ibig sabihin, friend zone. Hanggang friend lang. Pero okay lang yan. Friend zone. Pero, with, hindi pala yun. Friend zone meaning, hanggang friendship lamang ang kayang ibigay sa iyo. Saklap naman nun. Naranasan nyo na po ba yun minsan, Lalong-lalo yung mga kabataan na nakatune in ngayon. O sino man ang nanunood ngayon dito sa ating live feed. Lalong-lalo na ang ating mga mahal na mga lolo at lola na nanunood sa ating mga telebisyon. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Alin po ang mas matindi? Sabi nung isa, ayaw ko nang isipin yan. Kasi mas masakit na nararamdaman ko yung rayuma ng tuhod ko. Pero talagang totoo po yung balita talaga. Ayan na naman, meron na naman Fully book na rin daw po. Hoy, fully book na daw ba sa baba? Sa Lucky 7? Tanong natin yan kay Tita Victoria. Tita Victoria, fully book na ba daw dyan? Oh, nagpa-reserve daw si Sir Santino doon, kaya lang ay wala na po. So, fully book na din daw po ang Sagingan. At ano pa? Ang Maisan din daw po ay fully book na. So, bagong balita po yan, ha? Medyo nakakatuwang pag-usapan talaga pagdating ng araw ng mga puso, lalong-lalo na yung mga single. Wag daw pong malabas. Sabi nung, namatay. Patay. Ayan. So, dire-diretso pa rin tayo. Pero, ayan. So, habang sineset up natin. Kapag ikaw naman daw po ay naka-block ngayon,
Eto si Sir Paul. Gusto mo, Sir Paul, pumunta ka dito sa may likod ko. Dali, punta ka para mapakita ko anong suot mo. Kapag ikaw nawala. Pati yung akin. Doon kasi nakakonek. Ayan. So, pag ikaw daw po yung naka-black, ibig sabihin, broken-hearted. Oh, saklap naman nun. Ilang taon ng broken-hearted, sir? Medyo matagal na ring broken-hearted, pero okay lang yan. Ang pinakamahalaga, mga kababayan, kung ano ang nasa loob po ng puso ninyo, hindi naman po ibig sabihin kung ano man yung kasuotan ninyo ay sumisimbolo sa kung ano po ang status ng relasyon o ng puso nyo ngayon. Ang pinakamahalaga lang po, mga kababayan, ngitian nyo po ang masasalubong nyo ngayon. Sapagkat ang ngiti po, wala po yung bayad. Contagious po yan. So, ibig sabihin, when you give smile to everyone, parang you are saying yet that you are giving love as well. Yan. So, mga kababayan, kung yung pong mga kapatid natin na mga Katoliko na hindi pa po palagay ng abo sa noo na tanda ng ating pagbabalik loob sa Panginoon, huwag niyo pong kalimutan na magtungo sa mga simbahan pinakamalapit sa inyong lugar mamaya. Sapagkat ang araw din pong ito, mga kababayan, ang hudyat at pagsisimula ng Kwaresma. So, napakahalaga po ng panahon na ito para sa ating mga Katoliko, at the same time, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang Marinduqueño. Sapagkat ibig sabihin po, kapag tayo ay nagpalagay na ng cross sa ating mga noo, ng abo sa ating mga noo, magiging busy na naman po tayo para naman sa nalalapit na paghahanda natin sa Moriones o sa ating Holy Week o sa ating Lenten rites na ginagawa, at alam naman po natin dyan po talaga kilala ang atin pong lalawigan. Yan. So, may mga nag-comment dito. Sabi na, ano naman ang dapat kulay na suot ng happily married? And sabi dito, Sir Santi, ng iyong mga kasama, kung pwede din daw magsuot daw ba ng rainbow? Ha, sir? Hindi niya, tanong natin yan kay Sir Jason. Joke lamang, Sir Santi. Inalo ko lamang. Ikaw talaga. Ayan. Eto ba? Kung wala po ako dyan, sign na ba para magkulay orange po ako hanggang sa sapatos? Wag, baka mapagkamalan ka pong preso. Ayan. Nakakatuwa po ang komento ng ating mga kababayan. Pero maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa atin pong erguhan at balitaan. Doon po sa mga hindi pa natin na shoutout, pasensya na po. Happy Valentine's Day po watching from Gasan Public Market. Happy Valentine's Day, DJ Myong. Lina Hulaw, watching from Oman. Pa-shoutout po FW Vlog. Ganyan din si Annie Medina. Happy Valentine's Day po sa lahat. Watching from Muntinlupa City. Ganyan din si Rosalinda Libanan Estanyol. Hello, watching from Caloocan City. Si Romelyn David, Happy Valentine's Day po, watching here. Oy, kabayang Romelyn David ha, kilala kita. Oy, ikaw yung nag-share kahapon ng post. Peace lang, kabayang Romelyn David. Okay lang yan. Tama yung ginawa mo. And salamat din dahil mas naipaabot natin. Kasi yan po ang tawag po dyan. By the way, ito po yung may kaugnayan nga doon sa isang aksidente na naganap dyan sa may Ilayang Bahi. Ilayang Bahi tuloy. Ilayang Kawit. Yan papunta doon sa may Tugos. Yan, kung saan nga po ay isang van ang na-aksidente. Totoo naman po yun. Wala namang may kagustuhan po niyan. Wala namang driver ang gusto na mapahamak ang kanyang sasakyan. Unang-una, napakamahal ng gastos. Pangalawa, wala ding driver na gustong mapahamak ang mga pasahero. Okay. So,
Kasi gusto ko lamang pong linawin din para sa kabatiran ng ating mga kababayan dahil kahapon po, by the way, yung involved po dyan na hindi ko alam kung family or whatsoever, kung kamag-anak man, ano po, unang-una, that is a public interest kasi nangyari po yan sa isang pampublikong lugar, okay? So, dahil kami po ay media outlet, ang amin pong mandato ay ibalita sa ating mga kababayan kung ano-ano yung mga nangyayari dito sa ating probinsya, lalong-lalo na if that is public interest. Okay, kasi meron po kaming natanggap na tawag po dito and then parang pinapadown ho ata yung aming post. Hindi po kami never in our history na nagkaroon po o may nag-utos po sa amin na ipa-down ang amin pong mga published story because yan po'y aming tinitindigan, yan po'y aming tinatayuan. We are responsible for every stories that we publish in the public domain. And beside, we are independent body or entity. So, that is a public interest. Ang amin pong pinakalayon ay ang ipaabot sa ating mga kababayan na may ganong sitwasyon na nangyari. Pangalawa, pinaalalahanan po natin ang ating mga motorista na magdahan-dahan po sila dahil kahapon nga po ay dire-diretso po ang buhos ng ulan o hindi man ulan, asik-asik na mahaba talaga mula umaga hanggang tanghali talagang naasik-asik kaya talagang medyo madulas ang daan. Gayunpaman, kung ang inyo pong sasakyan ay hindi otorisado, hindi naman na po namin yon concern o actually hindi na namin yung na brought up lang yung attention na yon because marurunong ang ating mga kababayan na true enough wala naman talagang prangkisa pa ng mga door-to-door dito po sa ating probinsya. And beside, para po dun sa pamilya o dun sa kung sino man po yung concern na nagpaabot sa atin ng concern kahapon, meron po kaming police report. Galing po yan sa Buwak MPS kung saan ay naka-indicate po doon kung ano yung sitwasyon. So, ibig sabihin, that is a public document na pwede naming gamitin nga po and always yun po yung aming sources ng mga information na binabalita po sa inyo. So, dun po nakaangkla kung saan po yung pinag-ugatan ng balita. Okay, so sa mga motorista, lagi po kayong magdahan-dahan at lagi po ninyong unahin ang kapakanan ng inyo pong mga mananakay. Wala pong may kagustuhan ng nangyari. Actually, hindi lang naman po kami ang nag-post niyan. Unang-una para po sa kaalaman din noong pamilya na involved dito. Ang originally po, ang post po, nakapost po yan sa Marinduque Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Facebook page. Nandun po yan. Pangalawa, meron po kaming mga informations na coming from the police, yung police report nga po. So, hindi nga po namin pinangalanan ano po yung mga involved yan. Pero pwede po namin gawin because we have the police report and that is a public interest. Lagi nyo pong tatandaan yon. Now, hindi naman po na namin kumbaga ay sabi nga ay mapi-filter o kaya ay pwedeng sabihin doon sa mga nagko-comment na mga kababayan natin, oy, wag kayong mag-comment. Hindi ganyan. No? We cannot control that. That is a public domain and they can comment kung ano po yung gusto nilang i-comment patungkol po dyan. O gayon pa man, tayo nagpapasalamat sapagkat hindi naman walang naapektuhan masyado, of course, lalo-lalo na sa mga pasahero. Base dun sa police report na nakita ko at nabasa ko nga, ang may galos daw ay yung driver mismo nung nasabing van. Tapos yung sinasabi ho nila doon kanina na meron daw, nakita daw yung plate, mga kababayan, that's a plate coming from LTO. That's a public pero ito kasi hindi pa ito parang conductor
conduction sticker pa lamang ba ito? Yung nakita natin dito. Opo, yan po yung hindi pa talaga plate. Yan po yung galing sa kasa. Ibig sabihin, bago pa lang itong sasakyan na ito eh. Ganyan kasi yung dati yung sasakyan namin nung bago pa. Yan po yung plate kapag nilalabas ng kasa ang isang sasakyan. Hindi pa yan yung talagang plate coming from LTO. So yung plate din mismo, the plate is a public property po, yung mga plate po na yan. So ibig sabihin, it's not a violation at all. But anyway, as we've mentioned, tayo po ay nagpapasalamat dahil everyone, yung mga sakay po dyan ay ligtas lahat, at sa mga susunod po, lagi po kayo magdobling ingat. Walang pong may kagustuhan yan, even yung driver, for sure yan ay nagtatrabaho lamang. And nakita din naman natin, in fairness naman doon sa driver, nakita ho natin yung ibang mga comment doon na na-hire na daw nila before yung driver, and maayos naman daw na nagserbisyo sa kanila. Just that talaga, hindi ho natin, kumbaga yung driver din daw, sa maraming pagkakataon na kinuha nila o inarkila nila, mabait naman daw. So, kaya tayo nga, hindi naman kagustuhan yan, walang may kagustuhan yan ho na mangyari, lagi lamang mag-ingat. And for sure dun sa ating mga kababayan din, kapag kayo tatawag sa amin, always see to it na high level of respect to each and every one, because that is the same respect na binibigay po namin sa amin pong mga kababayan at sa amin pong mga subscribers, sa amin pong mga followers. Ang amin pong talagang layon lamang ay ang makapaghatid po anuman, maliit man o malaki pong mga balita. Yan, so tayo po ay natapos na sa ating pong erguhan at balitaan. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kababayan na naka-tune in. Bernadette Valencia Bobis is watching. Hi, pa-shoutout po Sir Myong watching from Kaibaot. Makamalayo ang iyong, si Badet sa Barangay Buangan, Torres Marinduque, na for sure ay ano ang pagchacha nung barangay night nung linggo ba ito, nung Sabado. Nakalimutan, hindi lang ako naka-attend, kinailangan kong bumalik din sa bayan ng Buang. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa lahat po na ating mga nakasama dito sa ating balitaan at erguhan. Magkakitan at magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at timpilan. Sa pangalan po ng aming mga nakasama dito po sa aming estasyon, ang amin pong specialist for broadcasting operations, Miss Saisa Marciano. Sa bahagi po ng ating creative, maraming salamat, napakaganda ng ating mga materials kanina. Yan po ay gawa ni Bien Ramos. So thank you so much. Gayun din ni Mr. Abdullah Magdalita. Oo, at the same time, si ating specialist for creative services, Mr. Emmanuel Asperas. Hindi, for government service ito. Creative services si Mr. Abodi. And then, sa ating head ng corporate services, si Mr. Jopit Lumagbas, na mukhang hindi nakasick leave, kundi nadayo ng inuman ngayon. Humingi ka dyan ng medical certificate, Sir Santi, ha? Bago pumasok bukas, ha? Para sigurado na talagang nag-sick leave yan. Parang yung pinadala na sa atin na anong tawag doon, yung resulta ng kanyang thermometer, parang kinuha lang sa Facebook. Joke lamang po. Joke lamang po. Mag-enjoy ka at ang iyong asawa rin, mag-date kayo para naman lalong matuwa sa iyo ang iyong misis. And of course, sa atin pong director for government services unit, si Mr. Christian Paul Villaruel, and sa ating managing director, Mr. Adrian Rosales, and sa atin pong head ng operations, Mr. Santino Latorena. Happy Valentine's Day, everyone! And sa akin pala mga kapatid, nagpa-shoutout ang aking kapatid, Catherine Mataak Bueno, na nandyan sa Sambales. Gayon din ang aking tatay, si Tatay Mio, Mio at si Nanay Fe, na nandyan sa Mandaluyong. And sa aking mga kapatid, kay Beng, Tito JB, si Tita Laga, and yun.
sila. And sa aking mga pinsan, special shoutout and happy birthday kay Sir Elmer Manalo ng Community Affairs Unit ng Marinduque PNP. And of course, sa isa sa mga tanyag na individual na tao na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, the Immortal One, dating Senador Juan Ponce Enrile, 100 years old na po siya today. Napaka-immortal. And hello, good afternoon din. Pa-shoutout din kay Jewel May. Thank you so much for watching. And sino pa ang ating, kung sino man po ang mga hindi ko pa na shoutout po sa inyo. And kay Sir Ace ng Regional Office ng Philippine Information Agency. Gayon din, bago tayo tuluyang magtapos, nais ko pong iwan sa inyo itong mga kataga na nakuha ko kanina. Ito sabi dito, Valentine's Day, Ash Wednesday. February 14, 2024 is a reminder that every love story is God's story. Sasalin ko po sa wikang Filipino, ang Pebrero 14 ng taong ito daw po. Dahil nagsabay po ang Valentine's Day at ang Ash Wednesday, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang bawat istorya ng pag-ibig ay istorya ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. God bless everyone. Mabuhay ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. See you in our next live vid. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating ekuhan at balitaan.